Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Muli, samahan ninyo ako sa isang kwentong hahaplos at marahil susugat sa inyong mga puso. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang babasaging salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pang pulutin ang bawat piraso, ngunit hindi mo na maibabalik ang dati nitong anyo. Paano kung ang tiwalang ibinigay mo ng buong buo ay sadyang ginawa para basagin mula pa sa simula? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa kabanatang pinamagatang, Ang Lason sa Likod ng Ngiti. Isang matalim, pumipilipit na kirot ang biglang gumuhit sa sinapupunan ni Liwayway. Napahinto siya sa pagdidilig ng mga puting rosas sa malawak at napakagandang hardin ng mansyon ng mga dalisay. Parang may pumilipit sa kanyang matris, kaya't napahawak siya sa kanyang umbok na tiyan. Ang hininga niya ay bahagyang nahinto sa kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, ang kirot ay nawala rin. Iniwan lamang ang isang mapait na lasa sa kanyang dila. Ngumiti siya. Pinilit na kalimutan ang masamang pakiramdam. At marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Anak, naglalaro ka na naman ba dyan? Mahinang bulong niya, ang boses ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Sa loob ng 6 na buwan, ang munting nilalang sa loob niya ang naging sentro ng kanyang mundo. Ang bunga ng pagmamahalan nila ni Silas, ang katuparan ng lahat ng kanyang mga pangarap. Ilang sandali pa siyang nanatili doon, ninanamnam ang init ng araw sa kanyang balat at ang halimuyak ng mga bulaklak. Para sa isang ulilang tulad niya na lumaki sa ampunan, ang buhay na ito ay isang himala. Isang magandang asawa, isang marangyang tahanan, at isang pamilyang matatawag niyang sa kanya. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamswerte sa lahat. Liwayway Hija. Ang boses na yon, malumanay, ngunit may bigat ng awtoridad na hindi maikakaila, ay nagpalingon sa kanya. Nakatayo sa may pintuan ng hardin si Generala Dalisay, ang kanyang biyenan. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida na pinupuri ang balingkinitan nitong figura. Ang buhok ay nakapusod ng perpekto, walang kahit isang hibla na nakawala. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na baso ng tubig at isang bilog na tableta. Ang kanyang mukha ay may ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang emosyon. Mama, magalang na bati ni Liwayway, kasabay ng isang matamis na ngangiti. Ang kanyang paggalang sa matanda ay taos puso. Oras na para sa iyong mga bitamina, sabi ni Generala. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon sa umbok na tiyan ni Liwayway. Hindi sa kanyang mukha. Mahalaga ito para sa kalusugan mo at lalo na para sa aking apo. Iniabot ni Generala ang baso at ang tableta. Araw-araw. Sa ganitong oras, personal itong ibinibigay sa kanya ng kanyang biyenan. Sa simula, nahihiya pa si Liwayway sa sobrang pag-asikaso. Ngunit ipinaliwanag ni Generala na ito ay isang espesyal na uri ng bitamina, mamahalin at galing pa sa ibang bansa, para siguraduhing magiging malusog at malakas ang tagapagmana ng pamilya, Dalisay. Salamat po, Mama, sabi ni Liwayway. Kinuha ang tableta at ininom ito ng walang pag-aalinlangan. Lubos ang kanyang tiwala sa babae, si Generala, ang pumili sa kanya para kay Silas, ang nagbigay sa kanya ng isang buhay na hindi niya kailanman pinangarap. Paano siya hindi magpapasalamat? Mabuti, sabi ni Generala, isang tipid at formal na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Magpahinga ka na. Pagkatapos mo riyan, hindi maganda sa bata ang masyadong napapagod. Tumalikod na ito at pumasok sa loob ng mansyon. Iniwan si Liwayway na may mainit na pakiramdam sa kanyang dibdib, na nag-iisip na siguro'y labis lang ang kanyang pasasalamat. Kahit na napakaswerte niya sa buhay na ito, hindi niya maiwasang mapansin ang unti-unting panghihina ng kanyang katawan sa mga nagdaang linggo. Madali siyang mapagod,
At kung minsan, pakiramdam niya ay nanlalabo ang kanyang paningin. May mga beses din na nahihilo siya at nakakaranas ng matinding pananakit ng ulo. Ngunit isinasantabi niya lang ang mga ito. Marahil ay bahagi lang ito ng kanyang pagbubuntis. Ito ang unang pagkakataon niya, kaya't hindi niya alam kung ano ang normal at hindi. Maya-maya pa, dumating ang itim at mamahaling sasakyan ni Silas. Agad na sumilay ang pananabik sa mukha ni Liwayway. Sinalubong niya ang asawa sa may pinto. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Mahal, bati niya. Handa na sanang yumakap dito ng mahigpit, ngunit humakbang paatras si Silas. "Hi, Hon," sabi ni Silas, isang mabilis na halik lang ang ibinigay sa kanyang pisngi bago ito nagtuloy sa loob. May dala itong isang maliit na kahon na may tatak ng isang kilalang tindahan ng alahas. Ang kanyang mukha ay pagod at may kung anong pagmamadali sa kanyang mga galaw. "Kamusta ang araw mo?" tanong ni Liwayway. Sumusunod sa likuran nito, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting kumukupas. "Nakakapagod, as usual. Maraming meeting," sagot nito habang inilalagay ang briefcase sa mesa. Hindi man lang ito lumingon sa kanya. Heto pala, para sa'yo." Iniabot nito ang kahon. Binuksan ito ni Liwayway. Isang magandang kwintas na may palawit na diamante ang laman. Napakaganda nito. Kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ngunit may kung anong kulang sa ngiti ni Silas nang iniabot nito. "Salamat, mahal. Ang ganda." "You deserve it," sabi ni Silas. Ngunit ang kanyang mga mata ay abala sa pagtingin sa kanyang telepono na para bang mas mahalaga ang notifications nito kaysa sa kanyang asawa. "Silas, may problema ba?" Lakas loob na tanong ni Liwayway. Umaasa na ibabahagi nito sa kanya ang kanyang mga iniisip. "Wala." "Bakit?" Mabilis na sagot nito. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ngunit ang tingin nito ay mailap. Hindi diretsong makatingin sa kanyang mga mata. "Pagod lang talaga ako. Pakiramdam ko kasi medyo nanlalambot ako nitong mga araw." Pag-amin ni Liwayway, idinagdag ang kanyang mga pag-aalala. "Mayroon akong kakaibang sakit sa tiyan at madalas nahihilo. Baka kailangan ko lang magpatingin sa ibang doktor. Minsan kasi ay parang may kung anong mali." Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Silas. Naging matigas ang kanyang mukha at mayroong bahid ng galit sa kanyang mga mata. "Huwag kang mag-alala. Ang mga doktor sa Pag-asa Medical Center ang pinakamagagaling. At binibigay naman ni Mama ang pinakamahusay na bitamina para sa'yo, hindi ba? Just trust her. Alam niya ang ginagawa niya." Ang tono ni Silas ay pinal. Walang lugar para sa anumang argumento. Ito ang kanyang Silas, ang lalaking nangako ng pagmamahal sa kanya. Ngunit ngayon ay mayroong lamig sa kanyang tinig na hindi niya kailanman narinig. Tumango na lamang si Liwayway, napatingin sa sahig. Sino ba naman siya para questionin ang pamilyang kumupkop sa kanya? Masyado lang siguro siyang nag-iisip o baka maselan lang talaga ang kanyang pagbubuntis. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanilang silid dahil may importanteng tawag si Silas na kailangang sagutin sa opisina nito sa ibaba, muling naramdaman ni Liwayway ang kirot. Pero ngayon, hindi na ito simpleng kirot. Para itong mga kamay na humihigpit sa loob niya, isang malamig na bakal na pumipilipit sa kanyang laman, mas matindi kaysa kanina. Napahawak siya ng mahigpit sa kumot, ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo at leeg. Sinubukan niyang huminga ng malalim. Iniisip na baka panandalian lang ito. Baka makatulog siya at paggising ay ayos na ang lahat. Ngunit lalo pa itong tumindi. Isang alo ng sakit na napakatindi ang biglang humampas sa kanya, kaya't isang mahinang daing ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Nagawa niyang bumangon, kahit pa nanginginig ang kanyang buong katawan, at napatingin siya sa ibabang bahagi ng kanyang damit.
Isang mantsa ng dugo. Maliit lamang sa simula. Ngunit sa bawat tibok ng kanyang nagngangalit na puso, tila lumalaki ito, kumakalat, at nagiging isang mapula at nakakapanindig balahibong bulaklak sa kanyang puting pantulog. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis, hindi na dahil sa sakit lamang, kundi dahil sa purong takot na humigit pa sa anumang naramdaman niya kailanman. Hindi, hindi. Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, parang bulong lamang ng hangin. Ang anak ko. Sinubukan niyang humakbang, sinubukang lumabas ng silid, sinubukang tumawag ng tulong, ngunit ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas, naging gulaman. Ang sakit ay nagiging siyang isang halimaw na lumalamon sa kanya ng buo, mula sa loob. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim sa mga gilid, parang may maitim na kurtinang dahan-dahang bumababa. Sa gitna ng paghihirap, isang pangalan lamang ang paulit-ulit na sinasambit ng kanyang isip. Ang pangalan ng lalaking pinakamamahal niya, ang kanyang pinakamamahal na asawa. Silas. Isang pabulong na tawag lamang ang lumabas sa kanyang mga labi. Halos hindi marinig, nalulunod sa pagitan ng paghingal at pananakit. Ang kirot ay muling dumating, mas malakas, mas brutal. Para itong pinipiga ang kanyang sinapupunan ng walang awa, dinudurog ang bawat hibla ng pag-asa, at kasabay nito, ang hindi maikakailang pakiramdam ng isang mainit na likido na patuloy na dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga hita. Mabilis, malalim. Ang mantsa sa kanyang damit ay hindi na isang mantsa. Isa na itong malinaw at nakakapanindig balahibong patunay ng isang bangungot na nagkakatotoo. Hindi pakiusap, hindi pagmamakaawa niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay naging garalgal. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata, naghahalo sa malamig na pawis sa kanyang mukha. Ang takot ay isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok, nagpapatindig sa lahat ng buhok sa kanyang katawan, nagpaparamdam sa kanya ng isang bagay na mas malalim pa sa pisikal na sakit. Kailangan niya si Silas. Kailangan niya ang kanyang asawa. Silas! Sa pagkakataong ito, isinigaw niya ang pangalan nito. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Halos hindi na siya makahinga. Walang sagot. Ang tanging naririnig niya ay ang nakakabinging katahimikan ng malaking bahay, ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib, at ang pamilyar na tunog ng pagpatak ng ulan sa labas. Sinubukan niyang itukod ang kanyang mga kamay sa sahig, sinubukang gumapang patungo sa pinto. Bawat galaw ay isang bagong bugso ng sakit, isang bagong kirot na pumunit sa kanyang laman at kaluluwa. Kailangan niyang makarating sa pinto. Kailangan niyang humingi ng tulong para sa kanyang sarili, para sa kanilang anak. Ngunit ang kanyang katawan ay isang taksil. Ang lakas na kanina lang ay naroroon ay biglang naglaho. Iniwan siyang nanghihina at nanginginig, hindi makagalaw. Ang kanyang mga braso ay bumigay. Ang kanyang mga mata ay bumibigat. Unti-unting lumalabo ang paningin. Ang mga tunog sa paligid ay humihina. Nagiging isang malalim na ugong na lang na walang kahulugan. Ang anak ko. Ito ang huling naisip niya. Isang daing ng isang ina na nararamdaman ang pagkawala ng pinakamahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. Isang bahaging hindi na niya kailanman maibabalik. Bumagsak siya sa malamig na sahig. Ang kanyang pisngi ay dumikit sa makinis na kahoy. Ang basa-basa niyang mukha ay halos madikit sa dugo. Ang huling nakita ng kanyang nanlalabong mga mata ay ang kumikinang na diamante ng kwintas na ibinigay ni Silas, nakakalat sa sahig, parang isang paalala ng isang pagmamahal na tila hindi kailanman naging totoo. Pagkatapos, dilim. Mabigat ang talukap ng mga mata ni Liwayway, parang may nakapatong na bato sa bawat pilik mata. Mahina ang kanyang pag-ungol at nagawa niyang buksan ang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya
ay ang puting kisame, maliwanag ngunit malamig, at ang amoy ng disinfectant na kumakagat sa kanyang ilong. Hindi ito ang kisame ng kanilang silid. Hindi rin ito ang amoy ng kanyang mga rosas sa hardin. Bumaling siya sa gilid. Ang kanyang katawan ay nananakit. Ang silid ay pamilyar, ngunit hindi sa paraang kanais-nais. Mga mamahaling kagamitan sa ospital, isang flat-screen TV sa dingding at isang flower vase na may lamang puting lilis. Naroon siya sa isang pribadong silid sa Pag-asa Medical Center, ang ospital ng mga dalisay. Biglang bumalik ang alaala ng nakaraang gabi, parang isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Ang sakit, ang dugo, ang kanyang sigaw, at ang pangalan ni Silas na paulit-ulit niyang tinawag. Agad na hinawakan ni Liwayway ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Walang umbok, walang ang pagbigat na lagi niyang nararamdaman. Ang kanyang tiyan ay flat. Walang anumang bakas ng isang buhay na minsan ay nanahan doon. Isang matalim na kirot, hindi sa pisikal kundi sa kanyang puso, ang biglang sumaksak sa kanya. Hindi ito maaaring totoo. Kinurot niya ang kanyang braso. Umaasa na siya ay nananaginip lamang. Ngunit ang sakit ay totoo at ang kanyang tiyan ay nanatiling flat. Hindi. Isang mahinang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi, puno ng pagtanggi at pagkalito. Ang anak ko. Nag-init ang kanyang mga mata at nagsimulang umagos ang mga luha. Ang kanyang bibig ay nagbukas, handa na sanang sumigaw, magtanong, humingi ng paliwanag, ngunit walang tunog ang lumabas. Isang tiyak na pakiramdam ng kawalan ang lumamon sa kanya ng buo. Ang kanyang anak, ang kanyang munting sanggol, nawala. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Generala Dalisay na sinusundan ni Silas. Ang mukha ni Generala ay walang ekspresyon, walang bahid ng pag-aalala o habag. Tila ba normal lang ang lahat. Si Silas naman ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig, hindi makatingin kay Liwayway. "Gising ka na pala," sabi ni Generala. Ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon, na parang nagtatanong lang kung nakakain na siya. Umupo ito sa sofa, sa gilid ng silid. Kumikilos na, para bang naroroon lamang siya para sa isang formal na pagbisita. "Mama, Silas." Ang boses ni Liwayway ay garalgal, puno ng pakiusap. Ang anak ko, nasaan ang anak ko?" Bumuntong hininga si Generala, tila naiinip. "Liwayway, kailangan nating maging praktikal dito. Hindi nagtagal ang pagbubuntis mo. Nangyari na ang nangyari." Nanginig ang buong katawan ni Liwayway. Anong nangyari? Hindi ko maintindihan. Bakit? Ano ba ang ginawa ko? Umagos ang kanyang mga luha. Hindi niya kayang pigilan. "Tumawag ako sa inyo, Silas. Bakit wala kayo? Bakit walang tumulong sa akin?" Sa wakas, nag-angat ng tingin si Silas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit walang awa. "Liwayway, wala na siya. Hindi na natin siya maibabalik." "Pero, paano nangyari yon? Ang mga bitamina na binibigay ni Mama, sabi niya, para sa kalusugan ko at ng bata." Pakiusap ni Liwayway. Sumasakit ang kanyang lalamunan sa pag-iyak. Tumingin si Generala kay Liwayway at sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin ay matalim, malamig, at walang bahid ng anumang damdamin. Ang mga bitamina na iyon ay bahagi ng isang mas malaking plano, Liwayway. Isang plano na mayroon ka ng papel na ginampanan at ngayon, tapos na ang papel mo. Napakurap si Liwayway, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Anong papel? Anong ibig mong sabihin?" "Hindi ka namin minahal, Liwayway." Walang awang sabi ni Generala. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Liwayway. "Ang kasal mo kay Silas ay isang kasunduan lamang. Kinailangan ka namin. Kailangan namin ang iyong dugo."
Pakiramdam ni Liwayway ay nawalan ng tunog ang buong mundo. Ang dugo. Ang kanyang dugo? Ano ang sinasabi ng matanda? Ang anak mo. Hindi kami kailanman nagplano na magkaroon kayo ng anak. Patuloy ni Generala. Tila tinatamasa ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig. Ang layunin mo ay para makapag-produce ang iyong katawan ng sapat na kangde. Kinailangan namin ang antibodies mo para kay Amara at ang pagkawala ng bata. Iyon ang nagpapatindi sa produksyon ng antibodies. Nanginig si Liwayway. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. Pinipira-piraso ang bawat pangarap na binuo niya. Ang mga bitamina, ang kanyang paghina, ang sakit. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Isang kahulugang mas masakit pa sa anumang imahinasyon niya. Siya ay ginamit. Ang kanyang anak ay biktima. Tumulo ang kanyang luha. Ngunit ngayon ay hindi na ito luha ng kalungkutan lamang. Luha ito ng matinding galit. Generala, paano ninyo nagawa sa akin ito? Paano ninyo nagawa ito sa anak ko? Bumaling si Liwayway kay Silas. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Silas, alam mo ba ito? Ginawa mo rin ba ito sa akin? Nag-angat ng tingin si Silas, ngunit agad itong bumaba. Ang kanyang muka ay puno ng hiya o marahil ay pagsisisi. Liwayway, wala akong nagawa. Si Mama, siya ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa pamilya Dalisay. Mahalaga si Amara. Para kay Amara? Sigaw ni Liwayway, ang kanyang boses ay puno ng pagtataksil. Kaya handa kayong isakripisyo ang buhay ng anak ko? Ang buhay ko? Tumayo si Generala, ang kanyang muka ay matigas. Ang iyong papel ay tapos na. Wala ka ng silbi dito. Hindi ka na bahagi ng pamilya Dalisay. Kumuha ito ng isang sobre sa kanyang bag at iniabot kay Silas. Ibigay mo sa kanya ang kontrata ng paghihiwalay at ang pera. Hindi tinanggap ni Silas ang sobre na natili itong nakayuko. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Generala ang sobre at inilapag sa mesita sa tabi ng kama ni Liwayway. Mayroon kang sapat na pera para makapagsimula ng bagong buhay. Huwag ka nang babalik dito, ni sa gintong burol. Hindi ako aalis! Sigaw ni Liwayway. Halos hindi na makahinga. Hindi ako aalis hanggat hindi ninyo binabayaran ang ginawa ninyo sa anak ko. Wala kang magagawa, Liwayway. Malamig na sabi ni Generala. Wala kang pamilya. Wala kang koneksyon. Sino ang paniniwalaan? Ikaw? Isang ulila na wala? O ang pamilya Dalisay na iginagalang sa buong bansa? Pinindot ni Generala ang isang button sa dingding. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng uniforme ng security guard. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Ano ito? Anong gagawin ninyo? Ilabas ninyo siya. Utos ni Generala. Tumalikod at nagsimulang lumabas ng silid. Sumunod si Silas. Ang kanyang likod ay matigas. Hindi man lang lumingon sa kanya. Silas! Silas, huwag kang umalis. Pakiusap. Pakiusap ni Liwayway, ngunit ang boses niya ay hindi na umabot kay Silas. Hindi pinansin ng mga gwardiya ang kanyang pagpupumiglas. Marahas nilang hinawakan ng kanyang braso. Ang sakit mula sa kanyang sinapupunan ay muling bumalik. Pilit siyang pinatayo, ngunit ang kanyang mga binti ay nanlambot pa rin. Bitawan ninyo ako! Sigaw niya. Ngunit para lang siyang isang insekto sa kanilang mga kamay. Hinila siya palabas ng silid, palabas ng Pag-asa Medical Center. Ang bawat hakbang ay parang isang matalim na kutsilyo sa kanyang laman. Ang kanyang damit sa ospital ay marumi na. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang muka ay namamaga sa pag-iyak. Ibinagsak siya sa isang madilim na eskinita sa likod ng ospital. Bumagsak siya sa basang semento. Ang malamig na ulan ay nagsimulang bumuhos, lumalamig sa kanyang balat. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi lamang sa lamig, kundi sa matinding takot at sakit. Silas,
Mama, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang mundo ay umiikot. Ang ulan ay lumalakas. Ang dilim ay lumalalim. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang inaanod sa isang malalim na balon ng kawalan. Ang huling nakita niya ay ang pagpatak ng ulan sa kanyang mukha at ang mga ilaw ng ospital na unti-unting lumabo. Nakahiga siya doon, coco-quaped ng hihina, malapit nang mawalan ng malay. Ang kanyang huling hininga ay halos hindi na lumabas sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim at lamig, sa pagitan ng pag-asa at kawalan, isang pares ng lumang sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Dahan-dahang nagmulat si Liwayway. Ang puting kisame ay nanatili pa rin, ngunit hindi na ito ang kisame ng ospital. Ang amoy ng disinfectant ay napalitan ng amoy ng lumang gamot at pinatuyong damo. Ang ilaw ay hindi gaanong matalim, mas malambot, at may halong dilaw na kulay. Nasa isang maliit na silid siya. Ang kama ay simple lamang, ngunit ang kumot na nakabalot sa kanya ay makapal at mainit. Nasaan siya? Sino ang nagdala sa kanya rito? Ang huling naaalala niya ay ang lamig ng semento, ang ulan, at ang pares ng lumang sapatos. Mabilis na bumalik ang lahat ng nangyari. Ang pagkawala ng kanyang anak, ang walang awang pagtataksil ng pamilya, dalisay, ang mga salita ni Generala na pumunit sa kanyang puso. Biglang bumangon siya. Ang kanyang katawan ay nananakit, ngunit ang kanyang isip ay nagngangalit. Nasaan siya? Ligtas ba siya? Baka ito ay isa na namang bitag. Huwag kang mag-alala, Hija. Ang malalim at pagod na boses ay nagpalingon kay Liwayway. Nakatayo sa may pinto ang isang matandang lalaki, baluktot ang likod. Ang kanyang buhok ay puti na at manipis, at ang kanyang mukha ay puno ng kulubot. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita na ng maraming sakit, ngunit meron ding kakaibang kabaitan na kumikinang sa likod ng makakapal na salamin. Nakasuot ito ng isang lumang puting coat ng doktor. Sa sino ka? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkalito. Pinilit niyang lumayo, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina. Ako si Dr. Mateo, sabi ng matanda. Dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga galaw ay maingat, na para bang ayaw siyang takutin. Nakita kita sa eskinita kagabi. Halos hindi ka na humihinga. Buti na lang at nakita kita. Lumuwag ang pagkakakapit ni Liwayway sa kumot. Hindi ito mukhang ospital o kulungan. Isang simpleng silid sa isang simpleng bahay. Nasaan ako? Tanong niya ulit. Nasa aking maliit na klinika ka, Hija. Ligtas ka rito, sagot ni Dr. Mateo. At umupo sa isang upuan sa tabi ng kanyang kama. May dala itong isang tray na may lamang mainit na tasa ng chow at isang baso ng tubig. Kumain ka muna. Kailangan mo ng lakas. Nag-aalangan si Liwayway, ngunit ang amoy ng chow ay nakakagutom. Hindi niya namalayan kung gaano siya kahina hanggang sa makita niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kinuha niya ang tasa. Salamat, mahinang sabi niya. Habang kumakain, inobserbahan niya si Dr. Mateo. Hindi ito nagtatanong. Hinahayaan lang siyang kumain. Mayroong malalim na lungkot sa mga mata nito, ngunit mayroon ding kakaibang determinasyon. Nang matapos si Liwayway sa pagkain, bahagyang guminhawa ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay nanatili. Ang anak ko, nawala po siya. Bumuntong hininga si Dr. Mateo. Tumango ng may pag-unawa. Alam ko, Hija. Alam ko. Hindi ko po maintindihan. Bakit? Anong nangyari? Bumalik ang luha sa kanyang mga mata. Sabi po nila, ginamit lang nila ako. Para sa dugo ko. Para sa antibodies. Tumingin si Dr. Mateo sa kanya ng diretso. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi sila nagsisinungaling tungkol doon. Kinuha niya ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit, bilog na tableta.
Ito ba ang iniinom mo araw-araw? Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Ito nga ang bitamina na ibinibigay ni Generala. Opo, sabi po niya bitamina para sa bata. Hindi ito bitamina, Liwayway. Sabi ni Dr. Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ito ay isang potent na pampalaglag na dinisenyo para magdulot ng miscarriage, ngunit mayroon din itong secondary effect. Inilapag niya ang tableta sa gilid ng kama. Ang secondary effect, ang antibodies. Patuloy ni Liwayway, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ang bawat salita ay isang matalim na piraso ng basag na salamin sa kanyang lalamunan. Tumango si Dr. Mateo. Mayroon akong ginawang preliminary analysis sa iyong dugo at sa tableta na nakita ko sa iyong bulsa. Ang iyong katawan ay mayroong kakaibang response sa gamot na ito. Ito ang dahilan kung bakit kanila ginamit. Ang iyong dugong mayaman sa antibodies ay ginamit upang mapabuti ang kalagayan ni Amara Dalisay na mayroong bihirang kondisyon sa dugo. Nanginginig ang buong katawan ni Liwayway. Pakiramdam niya ay nagsusuka siya. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kanyang inakala. Hindi lamang siya ginamit, ang kanyang anak ay sadyang pinatay para sa kanilang kasuklam-suklam na layunin. Kaya ko po ininom ang lason na pumatay sa aking anak. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. Isang malamig na galit ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumalamon sa kanyang lungkot. Ang kanyang inosenteng pagtitiwala ay nagdulot ng kamatayan ng kanyang sariling dugo. Nagangat ng tingin si Dr. Mateo at sa pagkakataong ito, mayroong bahid ng galit sa kanyang mga mata. Isang galit na mas matalim kaysa sa kay Liwayway. Hindi mo kasalanan. Hija, biktima ka. Hindi mo alam ang totoo. Hinawakan niya ang kamay ni Liwayway at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liwayway ang isang tunay na init mula sa isang tao. Ang pamilya Dalisay, paano nila ito nagawa ng walang nakakaalam? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nagiging matatag, puno ng puot. Mayaman at makapangyarihan sila, Liwayway, at matagal na nilang ginagawa ito. Sabi ni Dr. Mateo, ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo, na para bang mayroong mas malalim na lihim pa siyang tinatago. Hindi ka ang unang biktima nila. Biglang tumayo si Dr. Mateo, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Ngunit umaasa ako, Hija, na ikaw na ang huling biktima. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Liwayway habang nakatingin kay Dr. Mateo. Ang init na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig na takot at pagkatapos ay nang nag-aalab na galit. Ang Dalisay, ang pamilyang pinagkatiwalaan niya, ang pamilyang umangkin sa kanyang anak, ay hindi lamang mga salarin ng kanyang trahedya, kundi ng maraming iba pa. Hindi lang ako ang biktima. Ang tanong ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang bulong. Tumango si Dr. Mateo. Tumayo siya at lumapit sa isang lumang aparador sa sulok ng silid. Binuksan niya ito at kinuha ang isang kupas na litrato. Isang larawan ng isang magandang dilag na may ngiti sa mga labi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Mayroon siyang isang bilog na tiyan, katulad ng kay Liwayway dati. Siya si Hiraya, malumanay na sabi ni Dr. Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding pighati habang inilalapit ang larawan kay Liwayway. Ang aking anak na babae. Siya rin ay minahal, pinakasalan, at nilinlang ng pamilya Dalisay. Katulad ng sayo, Liwayway. Napakapit ng mahigpit si Liwayway sa kanyang kumot. Ang mukha ng babae sa litrato ay puno ng kagalakan, ng pag-asa. Ang parehong pag-asa na minsan ay nasa kanyang mga mata. Sa sino? Sino sa mga Dalisay? Siya ay pinakasalan ni Julian Dalisay. Sagot ni Dr. Mateo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang ama ni Silas. Nangyari ito
Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ikinasal sila, nabuntis siya, at pagkatapos, nawala ang bata. At namatay din si Hiraya di kalaunan dahil sa matinding depresyon at mga komplikasyon. Nanginig si Liwayway para siyang nakikinig sa sarili niyang kwento, ngunit sa bibig ng ibang tao, sa isang panahong mas nauna. Ang sakit na naramdaman niya ay doblehin, triplihin, dahil meron palang iba na nakaranas ng ganitong kalupitan bago pa man siya. Paano nangyari ito? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi na lumalabas. Ang sakit ni Amara ay isang sumpa. Paliwanag ni Dr. Mateo, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa larawan ni Hiraya. Isang bihirang sakit sa dugo na namana sa kanilang angkan. Hindi ito magagamot ng ordinaryong medisina. Ang tanging paraan para panatilihing buhay si Amara ay ang magkaroon ng antibodies mula sa isang donor, isang babaeng buntis na ang katawan ay nagpo-produce ng mataas na antas ng antibodies dahil sa isang stressor. Sa kasong ito, ang gamot na pampalaglag. Pinipili nila ang mga babaeng malulusog, malakas ang resistensya, at higit sa lahat, mga ulila na walang sino mang maghahanap kapag nawala. Patuloy ng matanda. Para kapag natapos na ang kanilang layunin, madali silang itatapon, tulad ng basura. At ginawa ito kay Hiraya. Dagdag ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit. Ngunit mayroong nag-aalab na apoy sa ilalim niyon. Oo, sagot ni Dr. Mateo. Nang namatay si Hiraya, ipinangako ko sa kanyang libingan na hindi na mauulit ang kanyang trahedya. Nagsimula akong mag-imbestiga. Mahirap, lihim na lihim ang mga dalisay. Ngunit sa paglipas ng mga taon, unti-unti kong nakolekta ang mga pira-pirasong ebidensya. Mga dating empleyado na may nalalaman, mga lumang dokumento, mga lihim na pag-aaral. Tumingin si Dr. Mateo kay Liwayway. At nang makita kita sa eskinita, parehong kondisyon, parehong kwento, alam kong ikaw na ang huling piraso ng puzzle, ang huling biktima na magiging susi sa pagbagsak ng pamilya Dalisay. Kinuha ni Dr. Mateo ang isang malaking brown envelope mula sa ilalim ng kanyang mesa. Inilapag niya ito sa harap ni Liwayway. Puno ito ng mga dokumento, mga kopya ng lumang birth certificates, mga pekeng marriage certificates, mga ulat ng medisina, mga financial reports ng Pag-asa Medical Center. Mayroon ding ilang litrato ng iba pang kababaihan na may halos parehong kwento. Mga kababaihang nawala na lang, na walang sino mang naghahanap. Dahan-dahang kinuha ni Liwayway ang mga dokumento. Ang bawat pahina ay nagpapatunay sa kanyang bangungot. Ang mga numerong ito, ang mga petsa, ang mga pangalan, ito ang katotohanan. Ang Dalisay ay hindi lamang isang pamilyang mayaman at makapangyarihan. Sila ay isang pugad ng mga halimaw, nagkukubli sa ilalim ng isang marangyang maskara. Ang mga luha na kanina'y nag-uunahan sa kanyang mga mata ay natuyo. Ang kanyang puso ay hindi na nakaramdam ng pagkasira, kundi ng isang malamig at matinding galit. Ang galit na ito ay hindi mapigilan. Ito ay nag-aalab sa kanyang loob, nagbibigay sa kanya ng isang bagong lakas, isang bagong determinasyon, ang kanyang anak. Hindi lamang ito basta-basta nawala. Ito ay sadyang inalis sa kanya at sa daan-daang iba pa. Para sa isang pamilyang may sakit sa dugo at may mas malalang sakit sa kaluluwa, gagamitin natin ang lahat ng ito, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay malamig at matatag na para bang hindi ito ang boses ng isang babaeng halos mamatay lang kagabi. Walang bahid ng lungkot, puro lang puot at puot. Ibabaon natin sila. Isang ngasang ngiti ang sumilay sa labi ni Dr. Mateo. Isang ngiti na mayroong bahid ng kalungkutan, ngunit puno ng pag-asa. Iyon ang espiritu, Hija. Hindi ito madali. Matagal at delikado ang prosesong ito. Mayaman sila at makapangyarihan. Kailangan nating maging matalino
at maingat. Wala na akong ibang kailangan gawin, kundi ang makita silang magbayad, sabi ni Liwayway. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang hiraya na nasa litrato, ang mga babaeng hindi pinangalanan, at ang kanyang sariling anak, silang lahat ay humihingi ng katarungan. Mabuti, sabi ni Dr. Mateo, tumango. Ngunit bago tayo magsimula, may isang bagay pa akong kailangan mong malaman tungkol sa iyong sarili, tungkol sa tunay na dugong dumadaloy sa iyong mga ugat. Inabot niya ang isang medalyon na nakatago sa ilalim ng mga dokumento. Ito ay gawa sa ginto. Mayroong kakaibang disenyo at may nakaukit na sagisag ng isang royal crest, isang korona na may kalapati sa gitna. Ang pamilyang Dalisay ay mayaman, pero ang sagisag na ito ay iba. Mas matanda, mas maringal. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway habang tinititigan ang medalyon. May kung anong pamilyar sa disenyo nito, kahit na hindi niya pa ito kailanman nakita. Isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang katawan nang mahawakan niya ang ginto. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang hinahawakan ang gintong medalyon. Ang sagisag ng korona na may kalapati sa gitna ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng maliit na klinika. May kung anong kakaibang init ang dumaloy sa kanyang katawan mula sa medalyon. Isang init na hindi niya kailanman naramdaman. Ang disenyo ay kakaiba, maringal, at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay tila pamilyar sa kanya. Ano? Ano ito, Dr. Mateo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding pagkalito at pagkamangha. Bumuntong hininga si Dr. Mateo. Ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin, na para bang inaalala ang isang matagal nang nakaraan. Ang medalyon na yan, Liwayway, ay hindi lamang basta alahas. Ito ay ang sagisag ng isang royal family, ang iyong royal family. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Royal family, pero ako ay isang ulila. Wala akong pamilya. Hindi ko po maintindihan. Hayaan mong ipaliwanag ko, sabi ni Dr. Mateo, at muling umupo sa upuan sa tabi ng kama. Maraming taon na ang nakalipas bago pa man dumating ang mga Dalisay at magsimulang maghari sa gintong burol. Mayroong isang maliit ngunit maimpluwensyang kaharian na nagtatago sa kabundukan, hindi kalayuan dito. Ang pangalan ng kaharian ay Erebia, at ang pamilyang namumuno rito ay ang mga Alon. Ang kanilang kapangyarihan ay nagmumula sa kanilang karunungan at sa kanilang malasakit sa kanilang mga mamamayan. Nagpatuloy si Dr. Mateo. Ang huling namumuno ay si Reyna Amihan at ang kanyang asawa ay si Haring Bagwis. Mayroon silang isang anak na babae, isang prinsesa na pinangalanang Elara Isabel. Ngunit isang trahedya ang naganap. Isang sunog sa palasyo, isang aksidente. Akala ng lahat na matay ang buong royal family. Ngunit ang totoo, mayroong nakaligtas, ang munting prinsesa. Ang bawat salita ni Dr. Mateo ay parang isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang larawan na hindi niya akalaing magiging kanya. Elara Isabel, ang medalyon, ang kakaibang init. Paano ninyo nalalaman ang lahat ng ito? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay halos hindi na lumalabas. Naging personal na manggagamot ako ng royal family, Liwayway. Sagot ni Dr. Mateo, ang kanyang mga mata ay nanlabo. Matagal bago pa man ako naging doktor dito sa Gintong Burol. Mahal ko ang pamilya Alon. Nang mangyari ang trahedya, ipinangako ko sa kanilang mga kaluluwa na hahanapin ko ang nawawalang prinsesa. Ang sunog ay hindi aksidente. Ito ay isang pagtatangka sa kudeta mula sa isang pamilyang kaaway. Naghahanap ako ng mga palatandaan. Ang royal family ay mayroong kakaibang birthmark, isang hugis korona sa kanang balikat. Paliwanag ni Dr. Mateo. Nang makita kita sa eskinita,
Liwayway, at nang gamutin kita, nakita ko ang marka na yon, ang mismong marka ni Prinsesa Elara Isabel, at ang iyong pangalan, Liwayway, nangangahulugang Binmin, isang bagong simula para sa isang prinsesa na muling lumitaw mula sa abo. Dahan-dahang hinaplos ni Liwayway ang kanyang kanang balikat. Kung anong laking gulat niya nang maramdaman niya ang isang maliit, bilog na marka, parang isang maliit na korona. Hindi niya ito kailanman napansin. Palagi niyang inakala na ito ay isang ordinaryong peklat lamang, isang bahagi ng kanyang pagkabata na nakalimutan niya. Ang kanyang isip ay nagsimulang gumana, mabilis, parang isang sirang makina na biglang gumana muli. Mga alaala, mga pira-pirasong imahe, isang malaking bahay, hindi tulad ng ampunan, mga taong nakasuot ng kakaibang damit, isang matandang babae na may korona sa ulo, yumayakap sa kanya, isang lalaki na may espada. Ang lahat ay tila isang malabong panaginip, ngunit ngayon, biglang nagkaroon ng kahulugan. Hindi siya isang ulila. Hindi siya walang pinanggalingan. Siya ay isang prinsesa. Nagkaroon ako ng kontak sa ilang matatandang loyalista ng royal family. Sabi ni Dr. Mateo, pinagmasdan ang reaksyon ni Liwayway. Nagtago sila. Naghintay sa tamang panahon. Mayaman sila, Liwayway. Mayaman kaysa sa anumang kayamanan na inaakala mong mayroon ang mga dalisay. Ang kanilang yaman ay hindi lamang pera, kundi mga lupa, mga negosyo, at ang katapatan ng maraming tao na naniwala pa rin sa kanila. Ang pamilya, dalisay. Sa isang iglap, ang kanilang kayamanan, ang kanilang kapangyarihan, ay tila naging maliliit na bagay lamang sa harap ng tunay na kadakilaan ng isang kaharian. Ang kanilang malaking mansyon, ang kanilang ospital, ang kanilang impluwensya sa gintong burol, ay parang maliliit na bato sa paanan ng isang bundok. Kailangan mong balikan ang iyong dapat na lugar. Elara Isabel, sabi ni Dr. Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Mayroon kang dugo ng Maharlika, mayroon kang kapangyarihan na hindi nila kayang labanan. Tumayo si Liwayway. Dahan-dahan siyang lumapit sa lumang salamin sa dingding. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa sarili niyang refleksyon. Ang kanyang muka ay payat pa rin. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin sa pag-iyak. Ngunit mayroong isang bagong liwanag na kumikinang sa mga ito. Hindi na niya nakita ang isang babaeng biktima, isang ulila na walang kalaban-laban. Nakita niya ang isang babaeng may dugo ng royal family, isang babaeng may dahilan para lumaban, isang babaeng may kapangyarihan na gamitin ang kanyang anak. Si Hiraya, ang lahat ng mga biktima ng mga dalisay, sila ay humihingi ng katarungan. At ngayon, mayroon siyang kapangyarihan upang ibigay iyon sa kanila. Isang malamig, matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga luha ay natuyo na. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Liwayway, simula ni Dr. Mateo. Liwayway ay patay na, Dr. Mateo, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig, matatag, at mayroong kakaibang bigat na hindi niya kailanman narinig mula sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng apoy na hindi kailanman makapag-aapoy sa isang inosenteng Liwayway. Kaya mula ngayon, ako si Elara Isabel. Humarap siya kay Dr. Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang pangako. At ang pamilya Dalisay, magbabayad sila. Lahat sila, ibabaon ko sila sa lupa. Di masarap huminga sa kalayaan. Ito ang naiisip ni Silas Dalisay habang nakaupo sa kanyang opisina sa itaas na palapag ng Dalisay Financial Tower. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha at mula sa bintana, kitang-kita niya ang buong bayan ng Gintong Burol. Ang mga tao sa ibaba, parang maliliit na langgam, abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay,
Walang kamalay-malay sa kapangyarihan ng mga dalisay na nagpapatakbo sa lahat. Napakasakit ng ulo niya kahapon. Halos magdamag siyang uminom ng alak para makatulog. Ang pagkawala ni Liwayway, ang mga salita ng kanyang mama, ang kanyang sariling pagtataksil, lahat ng yon ay humahabol sa kanya. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang kanyang kaharian, ang lahat ng yon ay tila lumiliit, nagiging maliliit na alalahanin lamang. Malaya na siya. Walang liwayway na magtatanong, walang liwayway na maghihinala. Isang bato ang nabunot sa kanyang dibdib. Kailangan niya lang sundin ang lahat ng utos ng kanyang ina. Natawa siya ng mapait. Ang kanyang ina, si Generala Dalisay, ang tunay na nagpapatakbo sa lahat. Siya ay isa lamang sunod-sunuran, 1 pound sa laro ng kanyang ina. Ngunit ano pa nga ba ang magagawa niya? Ito ang kapalit para sa kanyang marangyang buhay, sa kanyang posisyon, sa kanyang pangalan. Sir Silas, the board meeting is about to start. Paalala ng kanyang sekretarya sa intercom. I'm on my way. Sagot niya, kinuha ang kanyang suit jacket at lumabas ng opisina. Ang board meeting noong ngayong araw ay tungkol sa pinakabagong acquisition ng Dalisay Financial, isang malaking real estate project sa southern part ng Gintong Burol. Ito ang proyekto na personal niyang pinangangasiwaan. Pagdating niya sa conference room, bumati siya sa mga miyembro ng board, ngunit merong kakaibang tensyon sa silid. Ang mga tingin ay mabigat, at ang mga mukha ng mga matatandang miyembro ng board ay seryoso. Magandang umaga, simula ni Silas, sinubukang maging kalmado. Handa na ba ang lahat para sa presentasyon? Silas, may problema, sabi ng isa sa mga miyembro ng board. Si Ginoong Ponciano, ang pinakamatanda at pinakamarespeto sa kanilang lahat. Ang kanyang boses ay malamig. Anong problema, Ginoong Ponciano? Tanong ni Silas, biglang kinabahan. Ang ating mga stocks sa Dalisay Properties ay biglang bumaba ng 10% ngayong umaga, sagot ni Ginoong Ponciano. At mayroong isang anonymous entity na biglang bumili ng malaking porsyento ng ating shares sa stock market. Nanlaki ang mga mata ni Silas. Ano? Paano nangyari iyon? Hindi ba sinigurado natin na walang makakabili ng ganito kalaki ng shares nang hindi natin nalalaman? Napakabilis ng kanilang galaw. Paliwanag ng isa pang miyembro. At napakatalino. Ginagamit nila ang iba't ibang intermediaries para hindi matunton kung sino sila. Mukhang may nagbabalak na i-hostile takeover tayo, Silas. Hostile takeover. Ang mga salitang iyon ay parang kumakalat na lason sa kanyang tenga. Ang kanyang proyekto, ang kanyang pangalan, ang Dalisay Properties ang ipinagkatiwala sa kanya ni Generala. Kung magkaproblema ito, sino sila? Kailangan nating malaman kung sino sila. Sigaw ni Silas. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabalisa. Sinubukan na namin, Silas, sabi ni Ginoong Ponciano, ngunit napakahusay nilang nagtatago. Ang tanging nalalaman natin ay ang pangalan ng kanilang holding company, ang Bagong Simula Holdings. Ang Bagong Simula. Isang pangalan na tila mayroong kakaibang tugtog sa kanyang mga tenga. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa kanyang mama. Fix this, Silas, or else. Nanginig ang kanyang mga kamay. Si Generala, alam niyang galit na ang kanyang ina. At kapag nagalit ang kanyang ina, wala siyang takas. Kailangan nating hanapin ang mga ito. Sigaw ni Silas, pinukpok ang mesa. Tawagan ang lahat ng koneksyon natin. Hanapin kung sino ang nasa likod ng Bagong Simula Holdings. Hindi ko hahayaang masira ang proyekto ko. Ngunit ang mga tingin ng mga miyembro ng board ay puno ng pagdududa. Alam nilang si Silas ay isang malambot na leader na umaasa lamang sa kapangyarihan ng kanyang ina. At ngayon, kapag kailangan niya ng sarili niyang lakas, wala siyang maipakita. Nang gabing iyon, matapos ang isang nakakapagod at walang saysay na araw ng pagtatangka na malaman kung sino ang kalaban, bumalik si Silas sa kanyang mansyon.
Tahimik ang buong bahay. Si Generala ay nasa kanyang silid at si Amara ay natutulog. Uminom siya ng alak, dire-diretso mula sa bote. Ang bawat inom ay parang isang pagtatangka na takasan ang bumabagabag sa kanya. Ang mga matatalim na tingin ng board, ang galit ng kanyang ina, at ang hindi niya matukoy na pakiramdam ng isang bagay na mali, na mayroong isang anino na humahabol sa kanya. Ano ba ang nangyayari? Bulong niya sa sarili, puno ng pagkabigla. Bakit biglang nagkakagulo ang lahat? Parang merong nagmamanipula ng mga pangyayari, dahan-dahang pinipilipit ang kanilang leeg. Biglang nakarinig siya ng katok sa pinto. "Sir, may delivery po para sa inyo," sabi ng maid. Nagulat si Silas. Wala siyang inaasahang delivery. Binuksan niya ang pinto. Isang maliit na kahon ang inabot sa kanya. Walang nakalagay na pangalan ng nagpadala. Kinuha niya ito. Mabigat. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, naroon ang isang solong bulaklak. Isang puting rosas, ngunit ito ay lantana. Ang mga talulot ay nanunuyo. Ang mga dahon ay naninilaw. Ang dating sariwang kagandahan nito ay naglaho na. Nag-iwan lamang ng isang malungkot na imahe ng isang namamatay na buhay. Ang kanyang puso ay lumubog. Ang mga puting rosas. Ito ang paboritong bulaklak ni Liwayway. Ang mga bulaklak na araw-araw niyang dinidiligan sa hardin. Ang mga bulaklak na naroon nang huli niyang makita si Liwayway. Nanginig ang kanyang mga kamay. Sino ang magpapadala nito? Isa ba itong simpleng pahiwatig? O isang babala? Nilamon siya ng takot. Ang mga rosas na yon. Ang kanyang kawalan ng kakayahan. Ang galit ni Generala. At ngayon, ang lanta na puting rosas. Pakiramdam niya ay mayroong isang bagay na napakasama ang mangyayari. At sa pagkakataong ito, hindi niya maipagtatanggol ang kanyang sarili. Si Generala Dalisay ay nakaupo sa kanyang opisina. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang tasa ng tsaa na halos hindi niya ginagalaw. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mamahaling kurtina, ngunit ang lamig sa silid ay hindi nawawala. Ang kanyang mga mata ay matalim, nakatuon sa bintana, na para bang may inaasahan siyang masamang mangyayari. Hindi niya nagustuhan ang nakaraang mga araw. Ang pagbagsak ng shares ng Dalisay Properties, ang kawalang kakayahan ni Silas na ayusin ang problema, at ang kakaibang pakiramdam na mayroong isang bagay na mali, isang anino na gumagapang sa likod ng pader ng kanyang imperyo. Wala pa rin bang balita kung sino ang nasa likod ng Bagong Simula Holdings? Tanong niya sa kanyang personal assistant, si Mang Tonyo, na nakatayo sa harap niya. Matagal na itong kasama ng pamilya Dalisay at isa sa kanyang pinagkakatiwalaan. Wala pa rin po, Generala. Sagot ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Para silang multo, hindi matunton kung sino ang tunay na may-ari. Ang tanging impormasyon na nakuha namin ay mula sa isang offshore account, ngunit malabo ang lahat ng record. Bumuntong hininga si Generala. Ang isang ito ay hindi ordinaryong kalaban. Ito ay isang taong matalino, mayroong malalim na resources, at higit sa lahat, alam kung paano magtago. Hindi ito ang tipikal na kalaban na humihingi ng suhol o nagtatangkang kumuha ng kapangyarihan sa harap. Ito ay isang anino. Ang Pag-asa Medical Center, kamusta? Tanong niya ang kanyang mga mata ay nanlilisik. May mga problema po, Generala. Sagot ni Mang Tonyo. May biglang dumating na mga auditors mula sa Department of Health. Naghahanap sila ng mga irregularities sa financial records at sa mga pasyente. Mayroon din silang mga tanong tungkol sa ilang mga kaso ng maling diagnosis at pagkamatay ng mga pasyente. Nanlaki ang mga mata ni Generala. Auditors? Mga kaso ng maling diagnosis? Ito ay isang coordinated attack. Hindi na ito basta-basta. At ang mga donations natin mula sa mga kilalang pamilya? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagiging matigas. Biglang nagsi-pull out po sila, Generala.
Sabi ni Mang Tonyo. Wala silang sinasabing dahilan, ngunit ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng 1 linggo para silang mayroong kinatatakutan. Pinigilan ni Generala ang kanyang sarili na hindi mapukpok ang mesa. Ang lahat ay nangyayari ng sabay-sabay. Ang kanyang imperyo ay nagsisimula ng gumuho, piraso-piraso. Ngunit hindi niya alam kung sino ang nagtutulak ng mga pirasong ito. Hanapin mo si Silas, utos ni Generala. Ang kanyang tinig ay may matinding galit. Sabihin mo sa kanya na kailangan ko siyang kausapin. Ngayon na. Pagdating ni Silas, ang kanyang muka ay puno ng pagod at takot. Ang kanyang mga mata ay gulo-gulo na para bang hindi siya nakatulog ng ilang araw. Anong nangyayari, Silas? Tanong ni Generala. Ang kanyang boses ay malamig. Hindi mo ba kayang ayusin ang sarili mong problema? Ang Dalisay Properties ay nasa panganib. Ginagawa ko po ang lahat, Mama. Pakiusap ni Silas, ang kanyang boses ay mahina. Pero masyadong matalino ang kalaban. Hindi ko matunton. Hindi ko alam kung sino ang kalaban. Kalaban? Sigaw ni Generala. Tumayo mula sa kanyang upuan. Wala tayong kalaban, Silas. Ang pamilya Dalisay ay nasa itaas. Ikaw ang may problema. Ikaw ang mahina. Sa galit, sinampal ni Generala si Silas. Ang tunog ng sampal ay malakas sa tahimik na silid. Namula ang pisngi ni Silas, ngunit hindi ito umimik. Sanay na siya sa ganitong trato mula sa kanyang ina. Ikaw ang dapat na maging tagapagmana ng aking imperyo. Sigaw ni Generala, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Pero wala kang silbi, isa kang mahinang lalaki. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Amara. Maputla pa rin ito at humahawak sa isang nurse. Ang kanyang mga mata ay malaki, nakatingin sa kanyang mama at Kuya Silas. Mama, sumasakit po ang ulo ko. Mahinang sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. Bumaling si Generala kay Amara. Ang kanyang mukha ay lumambot ng bahagya, ngunit agad ding bumalik sa matigas na ekspresyon. Dinalhan ka na ba ng nurse ng gamot mo, Amara? Hindi pa po, Mama. Sagot ni Amara. Ano pa ang ginagawa mo dyan? Sigaw ni Generala sa nurse. Kunin mo ang gamot niya. Ngayon na. Umalis ang nurse ng mabilis. Nilingon ni Generala si Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang tingin. Hindi pagmamahal, kundi pag-aari. Huwag kang mag-alala, anak. Aayusin ko ang lahat. Walang sino man ang makakasira sa atin. Walang sino man ang makakakuha sa iyo mula sa akin. Ang Dalisay ay mananatili. Ang iyong dugo ay mananatili. Pagkatapos, tumingin si Generala sa kanyang opisina, sa mga larawan ng kanyang mga ninuno na nakasabit sa dingding, ang kanyang lolo, ang kanyang ama. Lahat sila ay matatag, matapang, at siya, bilang isang Dalisay, ay hindi hahayaan na bumagsak ang kanilang pangalan. Ang kanyang pamilya ay itinayo sa dugo, at sa dugo rin ito mananatili. Lisanin ninyo ako, utos ni Generala kay Silas at Amara. Kailangan kong mag-isip. Nang makalabas sila, umupo si Generala sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa larawan ng kanyang lolo. Ang mga Dalisay ay lumaban noon. At ngayon, lalaban din siya. Ano man ang mangyari, ano man ang kailangan niyang gawin. Wala kang magagawa sa akin kung sino ka man. Bulong ni Generala. Ang kanyang boses ay puno ng matinding pagbabanta. Hindi mo pwedeng sirain ang itinayo namin. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay maputla. Generala, mayroon po tayong natunton na impormasyon tungkol sa lugar kung saan itinapon si Liwayway Aguilar. Napakunot ang noo ni Generala. Liwayway. Ang ulilang iyon. Imposibleng siya ang kalaban. Wala siyang kakayahan. Ngunit, may kung anong pagdududa ang gumapang sa kanyang dibdib. Ano ang natuntun mo? Tanong ni Generala.
Ang kanyang boses ay parang yelo. Mayroon pong isang lumang klinika sa lugar na yon, Generala. Sagot ni Mang Tonyo. Pinapatakbo po ng isang matandang doktor. Dr. Mateo ang pangalan. Dr. Mateo. Ang pangalan ay tila mayroong kakaibang tugtog sa kanyang tenga. Isang matandang doktor na nagtatago sa isang liblib na lugar. Ang mga auditor sa Pag-asa Medical Center. Ang lahat ay tila konektado. Biglang nanlilisik ang mga mata ni Generala. Si Liwayway. Buhay siya at kasama niya ang matandang doktor. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Generala. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na puno ng matinding galit at pagbabanta. Hindi niya kailanman inakala na ang isang inosenteng ulila ay magiging bahagi ng kanyang problema. Hanapin ninyo ang matandang doktor na yon. Utos ni Generala. Ang kanyang tinig ay matalim, puno ng matinding galit. At dalhin ninyo sa akin si Liwayway. Buhay. Ang tunog ng telepono ni Elara ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Nakaupo siya sa harap ng isang malaking monitor. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang complex na chart ng stock market. Hindi na siya si Liwayway, ang inosenteng ulila. Ngayon, siya si Elara Isabel, ang prinsesa ng Arabia at ang utak sa likod ng Ang Bagong Simula Holdings. Kinuha niya ang tawag, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng awtoridad. Oo, Agent Maya. Prinsesa, may masamang balita po. Sabi ng boses sa kabilang linya, ang tono ay puno ng pag-aalala. Si Maya ay isa sa mga matatapat na ahente na nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang ama. At ngayon ay sa kanya. Natunto na po ng mga dalisay ang lokasyon ni Dr. Mateo. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Elara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Dr. Mateo, ang matandang doktor na nagligtas sa kanya, ang nagbunyag ng lahat ng katotohanan. Siya ay nasa panganib. Gaano na sila kalapit? Tanong niya. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Nasa labas na po ng klinika ang kanilang mga tauhan. Prinsesa, sagot ni Maya. Mukhang mayroon silang planong pasukin ang klinika sa loob ng ilang minuto. Napapikit si Elara. Hindi ito dapat mangyari. Ang kanyang plano ay dapat na maingat at detalyado. Kailangan niyang wasakin ang pamilya Dalisay mula sa loob, piraso-piraso, gamit ang kanilang sariling sistema. Ngunit ngayon, ang kanyang aninong tagapagligtas ay nasa bingit ng panganib. Maaari ba ninyo siyang mailigtas? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Maaring makahabol kami, prinsesa. Ngunit may malaking panganib po, sabi ni Maya. Hindi namin alam kung gaano karami ang kanilang tauhan at kung gaano sila kagamit ng armas. Kung magpakita kami ngayon, mapapahamak ang aming mga tauhan at maaari rin nilang matunton ang aming mga operasyon. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Isang desisyon, isang mahirap na desisyon. Ipagpapatuloy ba niya ang kanyang plano ng tahimik at maingat kahit pa nangangahulugan ito ng posibleng pagkawala ni Dr. Mateo? O ilalagay niya sa panganib ang lahat kasama na ang mga loyalista ng Arabia para iligtas ang isang buhay? Bumangon si Elara mula sa kanyang upuan at lumapit sa bintana. Tinitingnan niya ang abalang syudad sa ibaba. Ang lahat ng ito ay para sa katarungan, para sa kanyang anak, para kay Hiraya, para sa lahat ng mga biktima. Ngunit paano niya mahahanap ang katarungan kung hahayaan niyang mamatay ang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong lumaban? Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Dr. Mateo. Hija, bati ni Dr. Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagtataka. Dr. Mateo, kailangan mong umalis doon. Ngayon na. Utos ni Elara, ang kanyang boses ay matatag. Natunto na kayo ng mga dalisay. Nasa labas na ang kanilang mga tauhan. Ay wala akong balak umalis, Hija. Sagot ni Dr. Mateo, ang kanyang boses ay matatag.
Alam kong mangyayari ito. Ang lugar na ito ang kailangan kong bantayan. Narito ang lahat ng ebidensya. Hindi ko ito iiwan. Ngunit mapapahamak ka. Sigaw ni Elara. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hija, ang buhay ko ay matagal nang nakataya. Sabi ni Dr. Mateo, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ang mahalaga ay ang misyon natin. Ang katarungan para sa mga biktima, ang iyong pagbabalik. Kung kailangan kong maging sakripisyo, gagawin ko. Ngunit kailangan mong ipagpatuloy ang laban. Napakapit ng mahigpit si Elara sa kanyang telepono. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Hindi niya hahayaang mamatay ang taong nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Pinag-isipan niya ang kanyang plano. Ang isang detalyadong plano na ginawa niya ng buong ingat, ng buong tiyaga. Ang bawat hakbang ay kalkulado. Ngunit ngayon, kailangan niyang baguhin ito. Kailangan niyang gumawa ng isang mapanganib na galaw, ang pamilya Dalisay. Matagal na nilang pinaglaruan ang mga tao. Ngayon, oras na para sila naman ang paglaruan. Oras na para sila naman ang matakot. Huwag kayong kikilos, Dr. Mateo, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Huwag kayong lalaban. Ipapahamak ninyo ang inyong sarili. Anong ibig mong sabihin, Hija? Tanong ni Dr. Mateo. Mayroon akong ibang plano, sagot ni Elara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tiningnan niya ang kanyang board, ang lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya Dalisay, ang kanilang mga kahinaan, ang kanilang mga ambisyon. Ito ang sandali. Ang sandali para ilabas ang tunay na Elara Isabel. Binaba niya ang tawag. Pagkatapos ay tinawagan niya si Maya. Agent Maya, kailangan ko ng lahat ng miyembro ng Royal Loyalist Team na maghanda. Utos ni Elara. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pabilisin ang lahat ng ating operasyon. Ngayon na. At meron akong isang espesyal na mensahe para sa pamilya Dalisay. Anong mensahe po, prinsesa? Tanong ni Maya. Ipadala ang imbitasyon, sabi ni Elara. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang mapanganib na liwanag. Sabihin mo sa kanila na inimbitahan ko sila sa isang party. Ang party ng kanilang pagbagsak. Ang mga Dalisay ay nag-aakala na sila ang nangunguna sa laro. Ngunit hindi nila alam na ang reyna ay gising na at oras na para siya mismo ang magpakita. Umalingaw-ngaw ang tunog ng notification sa telepono ni Generala Dalisay habang nakaupo siya sa kanyang silid-kainan. Sa harap niya ay ang isang pahayagan. Ang headline ay tungkol sa patuloy na pagbagsak ng Dalisay Properties at ang pagdududa sa Pag-asa Medical Center. Ang kanyang mukha ay matigas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, hindi pa rin niya matukoy kung sino ang gumagapang sa likod ng lahat ng problemang ito. Silas! Amara! Bumaba na kayo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay may matinding galit. Hindi nagtagal. Bumaba si Silas. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay gulo-gulo. Sumunod si Amara na sinusuportahan ng isang nurse. Mahina pa rin ito, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ano po ang problema, Mama? Tanong ni Silas. Umupo sa harap ni Generala. Ito, sabi ni Generala, ibinato ang kanyang telepono sa mesa. Isang imbitasyon sa isang charity gala mula sa isang Elara Isabel, isang bagong bilyonarya na biglang sumulpot mula sa kawalan at siyang sinasabing may-ari ng Bagong Simula Holdings. Nanlaki ang mga mata ni Silas. Elara Isabel? Siya ang nagpapabagsak sa atin? Oo, sagot ni Generala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang babaeng ito ay sumusulpot ngayon. Nagtatago sa likod ng isang charity event na para bang siya ang bagong prinsesa ng Gintong Burol. At mayroon akong kutob. Mayroon siyang koneksyon kay Liwayway.
at sa matandang doktor na yon. Pero, sino siya? Tanong ni Amara, ang kanyang boses ay mahina. Hindi ko po siya kilala. Iyon ang kailangan nating malaman. Sabi ni Generala, tumayo mula sa kanyang upuan. Ginawa ko na ang lahat ng paghahanap. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya ay malabo. Walang background, walang pamilya, walang nakaraang natutunton. Para siyang lumitaw lamang mula sa hangin. Anong gagawin natin, Mama? Tanong ni Silas. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Gagawin natin ang dapat gawin, sagot ni Generala. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. A-attend tayo sa charity event na yan. Harapin na natin siya. Kailangan nating malaman kung sino siya at kung ano ang gusto niya. Hindi ko hahayaang sirain niya ang itinayo ng pamilya Dalisay. Sinubukan ni Silas na pigilan ang kanyang ina. Mama, delikado po ito. Kung siya nga ang kalaban, baka may bitag. Mas mabuti po sigurong maging maingat tayo. Delikado? Sigaw ni Generala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ano ang mas delikado kaysa sa pagbagsak ng ating imperyo, Silas? Hindi tayo magtatago. Harapin natin siya. Hahanapin natin ang kanyang kahinaan at dudurugin natin siya. Hindi na umimik si Silas. Alam niyang walang makakapigil sa kanyang ina kapag ito ay nagpasya. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang kanyang ina ay mayroong kakayahang gawin ang anumang bagay para mapanatili ang kapangyarihan ng mga Dalisay. Sa mga sumunod na araw, naging abala ang mga Dalisay sa paghahanda para sa charity gala. Si Generala ay nagbigay ng mga utos sa kanyang mga tauhan, pinapahanda ang kanilang mga security team, at nag-iipon ng impormasyon tungkol kay Elara Isabel. Ngunit ang lahat ng kanilang pagsisikap ay nauwi sa wala. Si Elara Isabel ay isang misteryo. Sa gabi ng charity gala, nagbihis si Generala Dalisay sa isang itim na gown. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng paghahanda sa isang labanan. Si Silas ay nakasuot ng isang mamahaling tuxedo, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Si Amara, na pinilit ding sumama ng kanyang ina, ay nakasuot ng isang simpleng gown. Ang kanyang mukha ay maputla at tila natatakot. Tandaan ninyo, sabi ni Generala sa kanyang mga anak. Ang kanyang boses ay matalim. Walang dapat magpakita ng kahinaan. Ang mga Dalisay ay malakas at hindi tayo magpapatalo sa sinuman. Opo, Mama. Mahinang sagot ni Silas. Tara na. Utos ni Generala. Ang itim na limusin ng pamilya Dalisay ay dahan-dahang naglakbay patungo sa venue ng charity gala. Isang malaking ballroom sa isang 5-star hotel sa gitna ng gintong burol. Ang mga ilaw ay kumikinang, ang mga kamera ay nagpa-flash. Ang lahat ng mga kilalang tao sa syudad ay naroon. Nang huminto ang kotse, bumukas ang pinto. Unang bumaba si Generala. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa na para bang siya ang may-ari ng buong lugar. Sumunod si Silas at Amara. Nagsimula silang maglakad sa red carpet. Ang mga flash ng kamera ay dumadagundong. Ngunit nang makarating sila sa loob ng lobby, lahat ng ingay ay tila naglaho. Nakatayo sa tuktok ng grand staircase sa gitna ng spotlight ay isang babae. Napakaganda niya. Nakasuot ng isang puting gown na bumabalot sa kanyang matikas na katawan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng elegante. At ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin. Mayroon siyang isang nangiti sa kanyang mga labi. Isang nangiti na maganda. Ngunit mayroong kakaibang lamig at misteryo. Siya si Elara Isabel. Nakatayo siya sa taas, nakatingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pamilya Dalisay. At sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, pakiramdam ni Silas ay bumagsak ang kanyang buong mundo. Ang ngiting iyon, ang mga mata na yon, hindi siya maaaring magkamali. Ito si Liwayway.
Nanginginig ang buong katawan ni Silas. Si Generala Dalisay ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang muka ay nawala ang lahat ng kulay. Amara ay natakot at tila hindi maintindihan ang nangyayari. Nakita ni Generala ang mga mata ni Liwayway, hindi ni Elara Isabel. Ang mga matang puno ng galit, ng paghihiganti. Ang mga matang nagbabanta. Nandoon siya, buhay, at bumalik siya. Nagsimula ang bulungan sa malawak na ballroom. Ang mga bisita, ang mga pinakaprominente at maimpluwensyang personalidad ng Gintong Burol ay nagtataka. Bakit narito ang pamilya Dalisay? At bakit tila bumagsak ang kanilang mga mundo sa sandaling nakita nila ang host ng gabing iyon, si Elara Isabel. Nakatayo si Elara sa tuktok ng hagdanan. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit puno ng isang lamig na sumusugat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pamilya Dalisay sa ibaba. Nakita niya ang pagkagulat ni Silas, ang matinding pagkabigla ni Generala, at ang takot ni Amra. Ngunit walang awa sa kanyang puso. Ang oras ng paghihiganti ay dumating na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malakas at malinaw na sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang bulungan ay huminto at ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Ako po si Elara Isabel at nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagdalo sa gabing ito para sa isang napakagandang layunin. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatingin sa pamilya Dalisay na ngayon ay nasa gitna ng bulwagan, parang mga estatwa. Ngumiti si Elara. Ngunit bago po tayo magsimula sa ating mga donasyon, meron po akong isang napaka-espesyal na presentasyon. Isang presentasyon na magbubunyag ng isang matagal ng nakatagong katotohanan. Isang katotohanan na napakahalaga, lalo na para sa bayan ng Gintong Burol. Naglakad siya pababa ng hagdanan. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng isang kakaibang awtoridad. Direkta siyang naglakad patungo sa gitna ng entablado kung saan mayroong isang malaking LED screen. Sabi nila, ang Gintong Burol ay isang bayan ng kaunlaran, ng pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng kinangnayan, mayroong isang anino na matagal nang nagkukubli, lumalamon sa mga inosente at nagpapanggap na nagdudulot ng kabutihan. Tumigil siya at tiningnan ng pamilya Dalisay. Ang kanyang nangiti ay lumalim, puno ng isang matinding pagbabanta. Welcome to the end of an empire, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay bumulong, ngunit malakas pa ring narinig sa buong bulwagan. Pagkatapos, kinuha niya ang isang remote control at pinindot ito. Biglang umilaw ang malaking LED screen. Nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang isang video. Ang unang eksena ay ang loob ng Pag-asa Medical Center. Isang nurse ang nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pinilit po kami na magbigay ng gamot sa mga buntis na babae. Sabi po nila bitamina, pero alam po namin na pampalaglag po iyon. Mayroon po kaming recording ng mga utos ni Generala Dalisay. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Nanlaki ang kanilang mga mata. Ang Pag-asa Medical Center, ang mga Dalisay, ang video ay nagpatuloy. Sunod-sunod na lumabas ang mga medical records, mga pangalan ng mga babaeng nawala, ang mga pekeng birth certificates, at ang mga tunay na medical reports na nagpapakita ng kanilang kakaibang kondisyon sa dugo. Ang bawat ebidensya ay hindi maikakaila. Ang mukha ni Generala Dalisay ay unti-unting namumutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkabigla at pagkatapos ay sa galit. Alam niya na ito na. Ang kanyang imperyo ay nasa bingit ng pagbagsak. Nakita ni Silas ang video. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at hiya. Ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang mga pagtataksil, ang kanyang pagiging sunod-sunuran. Lahat ng yon ay nabunyag. Nagsimulang magpalit-palit ang mga eksena sa video.
Mga recording ng boses ni Generala Dalisay nag-uutos sa kanyang mga tauhan na linisin ang mga ebidensya, na itapon ang mga babaeng hindi na kailangan. At ang pinakahuling recording ay ang kanyang boses na nag-uutos na bitawan si Liwayway sa eskinita, kasama ang kanyang malamig na tawa. Wala kang magagawa, Liwayway. Ang boses ni Generala, malamig at mapanukso, ay umalingaw-ngaw. Wala kang pamilya. Wala kang koneksyon. Sino ang paniniwalaan? Ikaw? Isang ulila na wala? O ang pamilya Dalisay na iginagalang sa buong bansa? Sa sandaling iyon, lahat ng bisita ay nanigas sa kanilang kinatatayuan. Ang lahat ng pagmamalaki at respeto para sa pamilya Dalisay ay gumuho sa isang iglap. Ang kanilang mukha ay puno ng pagkamuhi at pagkabigla. Hindi! Sigaw ni Generala Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng galit at desperasyon. Hindi totoo yan. Ginawa-gawa lang yan. Ngunit huli na. Ang katotohanan ay nabunyag na. Nang matapos ang video, nag-flash sa screen ang isang malaking litrato ni Elara Isabel na may nakasulat na, Prinsesa Elara Isabel ng Arabia, ang nawawalang tagapagmana. Nag-angat ng tingin si Elara sa pamilya Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ngayon, sino ang walang pinanggalingan? Sino ang walang kapangyarihan? Ang Dalisay o ang mga alon? Biglang bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis, pinamumunuan ng isang matandang general. Generala Dalisay, Silas Dalisay, sa ngalan ng batas, kayo po ay inaaresto dahil sa mga kasong multiple murder, illegal medical practices, at obstruction of justice. Sabi ng general, nagkagulo ang mga tao. Ang mga flash ng kamera ay dumadagundong. Ang pamilya Dalisay, na dating pinakamakapangyarihan sa Gintong Burol, ay ngayon ay nasa ilalim ng batas. Sinubukan ng mga pulis na arestuhin si Generala, ngunit ang matandang babae ay puno ng galit at desperasyon. Hindi! Hindi ako magpapahuli! Hindi ninyo pwedeng sirain ang itinayo ko! Sa isang iglap, kumawala si Generala sa pagkakahawak ng mga pulis. Nakita niya ang isang fruit knife sa isang mesa ng mga pampalamig. Walang pag-aalinlangan, dinaklot niya ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Elara. Ikaw! Ikaw ang sumira sa lahat. Papatayin kita. Sumigaw ang mga tao. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagkabigla at takot sa buong bulwagan. Sa isang iglap, lumukso si Generala Dalisay, hawak ang kutsilyo, at buong lakas na inihagis ang kanyang sarili patungo kay Elara Isabel. Ang oras ay tila bumagal sa sandaling iyon. Ang kutsilyo ni Generala Dalisay ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier habang ito ay lumilipad patungo kay Elara. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang matuling anino ang sumulpot. Isa sa mga personal na gwardiya ni Elara, isang dating royal guard na matagal nang naghihintay ng kanyang pagbabalik, ang humarang. Narinig ang isang matinis na tunog. Ang kutsilyo ay tumama sa braso ng gwardiya, ngunit hindi ito bumigay. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Generala at pinilipit. Ang kutsilyo ay bumagsak sa sahig. Bitawan ninyo ako! Bitawan ninyo ako! Sigaw ni Generala, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at kabaliwan. Ngunit wala na siyang magagawa. Agad siyang pinusasan ng mga pulis, kasama si Silas na nanghihina at si Amra na umiiyak sa takot. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng hotel. Ang mga bisita ay nagkakagulo pa rin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at pagkamuhi. Ang lahat ay nakasaksi sa pagbagsak ng isang imperyo. Tiningnan ni Elara ang gwardiya na humarang para sa kanya. Ayos ka lang ba, Mang David? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Mabuti po, prinsesa. Sagot ni Mang David. Pinipigilan ang dugong dumadaloy sa kanyang braso.
Ang mahalaga po ay ligtas kayo. Tumango si Elara. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang sakit ay nagbunga. Ang katarungan ay nananaig. Sa mga sumunod na araw, ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya Dalisay ay kumalat sa buong bansa. Ang kanilang mga krimen, ang kanilang mga kasinungalingan, ang kanilang paggamit sa mga inosenteng babae. Lahat ng iyon ay nabunyag. Ang Pag-asa Medical Center ay ipinasara. Ang Dalisay Financial Tower ay ni-raid. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay ni-freeze at ang mga kaso ay isinampa laban sa kanila. Ang mga Dalisay ay nasa bilangguan. Si Generala ay nakakulong sa isang mental facility dahil sa kanyang matinding nervous breakdown. Si Silas ay nahaharap sa mahabang sentensya dahil sa kanyang pagiging kasabwat. Si Amara naman ay dinala sa isang rehabilitation center kung saan siya ay ginamot para sa kanyang sakit at kung saan siya ay binigyan ng pagkakataon na makapagsimula ng bagong buhay. Hindi naramdaman ni Elara ang kagalakan ng paghihiganti. Wala siyang naramdamang pagdiriwang. Sa halip, isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang pagtatapos ng kanyang sakit, ngunit ito ang simula ng kanyang paghilom. Isang hapon, pumunta si Elara sa sementeryo. Kasama si Dr. Mateo. Naglakad sila sa gitna ng mga puntod hanggang sa makarating sila sa isang lumang puntod na may nakasulat na Hiraya Alon. Nilinis ni Elara ang puntod at naglagay ng isang bungkos ng sariwang puting rosas. Ang mga rosas na minsan ay paborito rin ni Liwayway. Ngunit ngayon, ang mga rosas na ito ay simbolo ng pag-asa, hindi ng kamatayan. Nagtagumpay tayo, Hiraya, sabi ni Dr. Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Nagtagumpay tayo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Dr. Mateo. Kay tagal niyang inantay ang sandaling ito, ang katarungan para sa kanyang anak. Hinawakan ni Elara ang kamay ni Dr. Mateo. Salamat po, Dr. Mateo. Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng pagkakataon na labanan sila. Nagkaroon ako ng pagkakataon na malaman ang totoo. Hindi hija, sabi ni Dr. Mateo, tumingin kay Elara. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Ikaw ang muling nagbalik sa katarungan. Ikaw ang Prinsesa Elara Isabel. Nang makauwi si Elara, isang selyadong sobre ang naghihintay sa kanya sa kanyang opisina. Ito ay mula sa Royal Council. Binuksan niya ito, ang kanyang puso ay kumakabog. Ang sulat ay formal. Isinasaad na matapos ang mahabang panahon ng paghahanap at matapos ang lahat ng ebidensya na iniharap ni Dr. Mateo at ng kanyang mga loyalista, ay kinikilala na nila si Elara Isabel bilang ang nawawalang prinsesa ng Erebia. At mayroon silang isang mahalagang imbitasyon. Ang imbitasyon ay para sa isang seremonya. Isang seremonya kung saan siya ay opisyal na ilulukuklok bilang regnant princess, ang mamumuno sa lahat ng mga ari-arian at kapangyarihan ng Erebia, hanggang sa panahon na ang kaharian ay muling maitatag sa buong luwalhati nito, Regnant Princess. Isang titulong kailanman ay hindi niya pinangarap. Mula sa pagiging liwayway, isang ulila na walang kalaban-laban, hanggang sa pagiging Elara Isabel, isang prinsesa na may kapangyarihan at responsibilidad. Hindi ito pagtatapos. Ito ay simula pa lamang. Ang umaga ay sariwa at maliwanag. Ang langit sa gintong burol ay kulay rosas at ginto, na para bang ipinagdiriwang ang isang bagong simula. Sa isang malaking hall na inihanda para sa seremonya, naghahanda si Elara Isabel. Nakaupo siya sa harap ng isang salamin habang inaayusan ng kanyang mga personal stylist. Ang kanyang buhok ay inayos ng elegante at ang isang puting gown na may borda ng Royal Crest ng Erebia ay naghihintay sa kanya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit sa loob niya, mayroong isang halo ng kaba at pag-asa. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na niya nakita ang liwayway na umiiyak sa kanyang kawalang kabuluhan.
Nakita niya ang isang babaeng lumaban, isang babaeng nagtagumpay, isang prinsesa. Ang birthmark sa kanyang kanang balikat ay tila mas matingkad ngayon, isang selyo ng kanyang tunay na pagkatao. Pumasok si Dr. Mateo sa silid. Ang kanyang muka ay puno ng pagmamalaki at saya. Hija, handa ka na ba? Ngumiti si Elara. Handa na po, Dr. Mateo. Ang mga tao ay naghihintay na, sabi ni Dr. Mateo. Nagbubunyi sila. Ang iyong pagbabalik ay nagbigay ng pag-asa sa kanila. Tumayo si Elara. Ang kanyang gown ay bumalot sa kanya ng perpekto, nagbibigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan at karangalan. Ang mga alahas na inilagay sa kanya ay simple ngunit elegante, nagpapakita ng kanyang kahinhinan at lakas. Salamat po sa lahat, Dr. Mateo, sabi ni Elara, humawak sa kamay ng matanda. Kung hindi po dahil sa inyo, wala ako rito. Ang tadhana ang nagdala sa iyo rito, Elara, sagot ni Dr. Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Ang iyong puso ang nagdala sa iyo sa katarungan. Paglabas ni Elara sa silid, sinalubong siya ng mga matatandang loyalista ng royal family. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagmamalaki at paggalang. Naglakad siya sa gitna ng dalawang hanay ng mga tao. Ang bawat isa ay nakatayo ng tuwid. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga. Ang malaking hall ay puno ng mga tao. Ang mga flash ng kamera ay dumadagundong, ngunit hindi na ito nakakapigil kay Elara. Nakatuon ang kanyang mga mata sa entablado sa dulo ng hall, kung saan mayroong isang trono na inihanda para sa kanya. Habang naglalakad siya sa gitna ng bulwagan, umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan at hiyawan ng mga tao. Mabuhay si Prinsesa Elara Isabel! Mabuhay ang Erebia! Sa bawat hakbang, naramdaman ni Elara ang bigat ng kanyang responsibilidad. Ang bawat apak ay isang pangako na hindi na niya hahayaang mayroong sino mang magdusa sa ilalim ng maling kapangyarihan. Ang bawat sulyap sa mga mukha ng mga tao ay isang paalala ng kanyang layunin. Nang makarating siya sa entablado, sinalubong siya ng pinuno ng Royal Council, isang matandang babae na mayroong maringal na presensya. Mga minamahal kong mamamayan ng Erebia at mga tagagintong burol, sabi ng matandang babae, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Matapos ang mahabang panahon ng paghahanap at sa biyaya ng Diyos, muling nating natagpuan ang ating nawawalang prinsesa. Siya ay narito. Siya ay narito upang ibalik ang katarungan at upang gabayan tayo sa isang bagong panahon ng pag-asa. Lumapit ang matandang babae kay Elara at kinuha ang isang korona na yari sa pinakapurong ginto na mayroong mga perlas at diamante. Ito ang korona ng Erebia, ang korona na minsan ay isinuot ng kanyang ina. Dahan-dahang inilagay niya ang korona sa ulo ni Elara. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay ay huminto. Ang oras ay tila nanigas. Si Elara, ngayon ay opisyal ng regnant princess ng Erebia, ay naramdaman ang bigat ng korona at ang bigat ng kanyang kapalaran. Naglakad si Elara patungo sa mikropono. Tiningnan niya ang mga tao, ang kanyang mga mata ay puno ng inspirasyon. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Elara, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad, ngunit mayroong bahid ng damdamin. Marami po sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang liwayway, ang simpleng babae na minsan ay nabiktima. Ngunit ngayon, ako po si Elara Isabel at narito ako hindi lamang bilang isang prinsesa, kundi bilang isang nakaligtas. Isang nakaligtas na nakaranas ng matinding sakit, ng matinding pagtataksil. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng lakas. Ang gintong burol ay matagal nang nasa ilalim ng anino, ang anino ng kasakiman, ng kapangyarihan na ginagamit para sa kasamaan. Ngunit ngayon, ang anino na yan ay naglaho na.
Ang pamilya Dalisay ay nagbayad na para sa kanilang mga krimen at sisiguraduhin ko na hindi na mauulit ang anumang trahedya na nangyari sa nakaraan. Bilang regnant princess ng Eribia, patuloy ni Elara, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ipinangangako ko sa inyo na gagamitin ko ang aking kapangyarihan, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Hindi para sa sariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan. Sisiguraduhin ko na ang bawat isa ay magkakaroon ng boses. Sisiguraduhin ko na ang bawat isa ay protektado. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong hall, mas malakas, mas taos-puso kaysa kanina. Ang mga tao ay nakita hindi lamang ang isang prinsesa, kundi ang isang pinuno na nakaranas ng tunay na sakit at ngayon ay handang gamitin ang kanyang karanasan para sa kabutihan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, naglakad si Elara patungo sa malaking balkonahe ng hall. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa silangan, kung saan nagsisimula nang sumikat ang araw. Ang mga kulay rosas at ginto ng umaga ay nagbigay ng isang bagong liwanag sa gintong burol. Hindi na siya si Liwayway, ang ulila na walang pamilya. Hindi na rin siya ang prinsesa na naghahanap lamang ng katarungan. Siya si Elara Isabel, ang bagong Liwayway, isang bagong simula, isang bagong pag-asa, isang bagong kabanata para sa Eribia at sa lahat ng mamamayan. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at ang kanyang kaluluwa ay puno ng pag-asa para sa kinabukasan.